Duwago ang inyong kliyente, ayaw niyang lumabas. Patunayan niyang wala siyang kasalanan. Attorney. Teka. Maganda yung intro. Duwag ang inyong kliyente. Tama naman, ba't di ka lumabas? Alam mo, kung hindi ka duwag, magpakita ka, lumabas ka. Eh bakit naduduwag itong pastor na to? Akala ko ba matapang? Ang lakas-lakas magpa-stop ng lindol. Tapos, pag warrant of arrest yung nalabasan ng warrant of arrest, natatakot. Ulitin natin. Ulitin natin ha. Duwag pala eh. Duwago ang inyong kliyente, ayaw niyang lumabas. Patunayan niyang wala siyang kasalanan. Attorney. Ang request naman niya ay gusto lamang niya na yung ating mga proseso ay galangin at hindi siya ipadala sa United States of America. Bakit siya matatakot kung ipapadala siya sa United States of America? Di ba makapangyarihan siya? Takot bangin yung demonyong pastor? Kung ipapadala siya sa Amerika, di mas masaya yun. Masusubukan ng Amerika yung lupit ng isang Panginoon. Di ba, tingin nyo dyan, Panginoon? Di okay yun. Amerika versus Panginoon na si Kibuloy. Magkakasubukan. Yun yung title doon. Amerika versus Panginoon na si Kibuloy. Kami matutuwa kami, proud kami bilang isang Pilipino dahil may Panginoon na galing sa Pilipinas, papadala ngayon sa Amerika. Magkakasubukan sila ngayon. Matira matibay na yan. Hayaan mo, attorney. Powerful yung... Alam ko, out of topic ito, Out of topic. Pero, ginagago ko kasi si Kibuloy ngayon. Nanggagago po ako. Hindi po ito yung nararapat na reaksyon. Kaya nga lang, nanggagago po ako ngayon. Nanggagago ako, ha? Hindi ito yung talagang... talagang reaksyon. Nanggagago po ako ngayon kay Kibuloy. Totoo po ito. 'Di ba? Ulitin natin. Lap trip eh. Uminit po. Umakyat po yung dugo sa ulo ni Eto Noli Di Castro. Duwago ang inyong kliyente, ayaw niyang lumabas. Patunayan niyang wala siyang kasalanan. Sabi kasi ni Kim Chiu, bawal lumabas. Yun yung sabi niya nung pandemic, 'di ba? Bawal lumabas. Ang dapat sinusunod ni Kibuloy yung classroom. Hindi naman classroom yan, bunker yan. Pwede ka na lumabas. KO! Kibuloy! Attorney. Ang request naman niya ay gusto lamang niya na yung ating mga proseso ay galangin at Mamels natin si Mintuan, shoutout po. hindi siya ipadala sa United States of America na hindi pa niya ma-prove yung kanyang innocence po. Attorney! Hindi naman po pinagbigyan. Di magpaliwanag siya sa Amerika. Una, Ito. Wait lang, may babasahin lang akong comment Ballpoint, I'm watching you. Pa-shoutout naman. Edwin Marita Nagum. Ganda ng content mo na. May tama ka, idol. America versus Kibuloy. Tama. Shoutout kay kay Edwin Marita Nagum. Ayan, magandang gabi po. America versus Kibuloy. Go! siya ng Federal Bureau of Investigation, FBI. Pangalawa, meron siyang sexual abuse, human trafficking dito sa ating bansa. Pangatlo, kung talagang siya ay son of God, bakit hindi sa sumulpot at ipagtanggol ang kanyang sarili? Oo nga, di ba? Son of God siya eh. Sabi pa nga niya dun, I am now the son of God. Nung nalabasan ng warrant, ano nangyari? Nagtago. Lumiit yung itlog ng the son of God. Lumiit yung itlog ng the son of God. Wait lang, jacketan ko itong mga walang jacket. May mga nagpapa-shoutout eh. Mamaya, shoutout ko po kayo ha. Focus muna tayo sa ating topic ngayon. Son of God. I am now the son of God. Ikot yung camera ngayon, ikot. I am now the son of God. Nung nalabasan ng warrant, nalusaw yung son of God. Nalusaw. Sino yung kasama ng son of God ngayon? Andun po siya sa ilalim ng lupa. Kasama na yung mga tae.
yung mga tae na sa ilalim ng lupa kasama ng Son of God ngayon. Breaking news! Son of God kasama ang mga tae. Pasintabi po sa mga kumakain dyan, ha? Ay, nako. Tuloy natin to. Tuloy. Pasensya na, ha? Pasensya na kung medyo nang bababoy ako ngayon, ha? Sorry naman. Patawarin nyo na si Ballpoint Man. Mabait naman kasi si Ballpoint Man. Konting bababoy lang. At humingi siya ng blessings mula sa God na siya ay pakawalan at siya ay mawalan ng Ano daw? Ano sinabi? Son of God. Bakit hindi sa sumulpot at ipagtanggol ang kanyang sarili? At humingi siya ng blessings mula sa God na Oy, PJ, react, shoutout sa iyo, ha? siya ay pakawalan at siya ay mawalan ng mawala lahat ng kanyang kaso. Di ba, attorney? Son of God o siya? Naniniwala ba kayong son of God siya? Attorney, sagutin mo yan. Oo nga naman. Pwede niyang ipa-stop yung kaso. Sabihin niya, stop. Sinabi kong stop. Stop. Pindutin ko vibrator ngayon. Pag hindi niyo pina-stop yung kaso ko, magtampisaw kayo dyan, di ko permahan yung inyong kaluluwa. KO. Sige, tingnan natin anong sagot ni attorney. Attorney, pasok! KO. Pasok! Sir, ako po ay isang Muslim. Ay, wala. Maski po Abogado. sa Muslim, Abogado ang akin pinag-uusapan po natin. Nasupalpal si attorney. Anong kinalaman ng Muslim sa topic dyan? Diba? Anong kinalaman ng Muslim sa topic? Huwag mong i-connect, huwag kang kumapit sa Muslim community. Ang pinag-uusapan dito, ang amo mong si Kibuloy, ang the Son of God. Son of God na kantutero. Tumitira mo, kiyod-kiyod ba? Sus, Mariusip. Ala, kiyod dito, kiyod doon. Ala, kahit sa ilalim ng lupa, nagbaon pa. Ano yan? Pwede palang magbaon? Kiyod-kiyod lang. Sus, Mariusip. lang, Oo. akin pong ginagalang ang faith po ng ibang tao. Hindi Ah. po ako nagdadrop sa ganoon pong level. Yun po ang kanilang... Hindi ho level yun, tinatanong ko kayo. Nagtatanong. Nagtatanong lang naman, attorney. Kasi nga, pati nga yung kingdom, dinedefend mo. 'Di ba? Kasi sabi mo, sagradong lugar ito, huwag niyong bababuyin. Hindi naman binababoy eh. Nagpapatupad lang ng batas. O ngayon, pag tinatanong ka, medyo lumilihi si attorney. Anyari? Membro ng kiyod-kiyod talaga itong mga to. Son of God. Kung siya ay son of God, attorney. Attorney, makinig ka! Nagagalit na si Lady Castro ba? Attorney. Maakusa ka in the future po ng, let us say, rape din, napadismiss mo na, and then you will find out later na Napadismiss mo na. Alam mo ba, kaya na-dismiss yan? Kasi, si Digong noon, presidente, at ang anak mayor sa Davao, natural dismiss talaga yan. Nagtatanga-tangahan ka, attorney, ha? Attorney, huwag mong bibilugin yung mga Pilipino, porket attorney ka. Gagamitin mo yung pagka-attorney mo para mamabilog ng mga Pilipino. Alam namin yan, bakit na-dismiss? O ngayon niya i-dismiss yung Ngayon niya ipa-dismiss yung yung mga inaakusa sa kanya. Sige nga, kung kaya niyong i-dismiss. Kung kayang ma-dismiss yung kaso, sige nga. O ngayon niya, subukan niya ngayon. Ngayon kasi yung totoong may hustisya. Sa panahon ni Digong, buntis siya. Buntis siya. O, diba? Sana all may baon. Sabi ni Willie Rebellion, anong bu? Tuloy na natin. inosente ka naman talaga
choice mo rin po yun, Sir Nolly, na i-insist na wala kang kasalanan and you don't have to surface. That is within our rule of law po, Sir Nolly. Hindi. and you can Kung have talagang that siya choice. po, It may marami be an siyang mga uncomfortable choice taga-subaybay, po. marami That siyang is a choice. tumutulong sa kanya. So patunayan niyang wala siyang kasalanan, sumulpot siya. At yung Oh. sinasabing bunker na pinagtataguan niya, lumabas na siya doon, parang daga siyang lalabas. At Ang pangit naman pagkasabi, parang dagang lalabas. Daga naman talaga. Grabe parang daga siyang lalabas. siya naman ay may pagkakataon para ipagtanggol ang sarili niya at marami siyang abogado, kasama na ho kayo kahit kayo ay isang Muslim. Sir, he will certainly, he already said that he will do that. Ay, na kailan? He requested lang. Kailan? Sa ating presidente na magpalabas ng written declaration. Mahina naman itong kaso, sir eh. Ang ayaw lang talaga. Yun yung problema eh. May hina naman pala yung kaso. Oo. Napakahina nga naman talaga ng kaso. Pero, bakit hindi kayang harapin? 'Di ba? O sige, pagpalagay nating mahina talaga. O, harapin mo. Patunayan mong talagang weak yung mga kinaso sa kanya, mahina. Paano pag nakasuhan siya ng ng mas malakas-lakas? Baka mamaya sa mantel or di kaya sa korna siya magtago. 'Di ba? Mahina pala eh. Alam ko yung galawan ng mga attorney talaga. Alam ko 'yan. Oo, ang kliyente nila po, papalakasin nila yung loob. Kahit alam nilang tagilid na sila para hindi magpanik yung kanilang mga kliyente, papalakasin nila yung loob. Sasabing wala yan, kayang-kaya natin yan, 'di ba? Ganun yun. Alam ko yan. 'Di ba? Kaya yung pinapalabas niya sa social media, mahina yung kaso na yan. Oo, kayang-kaya yan para yung mga taga-suporta, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy ang hindi lang kasi sa pagpanood sa kanila eh. May mga pera-pera pang involved yan eh. Para tuloy-tuloy, 'di ba? Yun po 'yun. Kumbaga pinapaniwala ni attorney yung mga taga-sunod ni Kibuloy na talagang kayang-kaya nila at mahina yung kaso, pero tandaan nyo, lahat ng sinasabi ni attorney attorney Torion, ay kabaliktaran po yung sinasabi niya na mahina yan. Baliktarin nyo lang po yan. Yun po yung katotohanan dyan. Niya na baka ipadala siya doon sa United States of America na hindi pa niya na-clear yung pangalan niya dito. Kailangan niya i-clear ang pangalan niya dito. Na-dismiss na nga itong kaso na ito eh. And it is within his right to really question the finding of probable cause. Ginawa nga ito nila Senator Lacson. Ito na naman hindi niya pwedeng Attorney, gawin ito? Yun pauli-uli lang na po, lang sinasabi Sana niyo. may Attorney, intindihan sorry. Sirang plaka si attorney. Tony, Yes po. huwag ho kayong tuloy-tuloy magsalita dahil hindi ako makapag-question sa inyo. Paulit-ulit Okay. ang sinasabi yung mga lakson na yan. Ang sinasabi ho namin, hindi makikialam ang Pangulo dyan, wanted siya sa Amerika, sa FBI, bahala na ang FBI niya. Pero ang tinatanong ko, yung pag-usapan natin yung ngayon, meron siyang sexual abuse, meron siyang human trafficking, nagtatago pa siya doon sa kanilang compound. Bakit hindi siya lumabas, palabasin ninyo, at ipagtanggol ninyo ang kaso niya? Kung talagang wala siyang kasalanan, ay di wala, ma-absuelto siya. Pero habang siya ay nagtatago po, paano niya ipagtatanggol ang sarili niya? Paano kami maniniwala na wala siyang kasalanan? Paano po? Paano? Sasabihan kita. Ano? Kung yung motion for reconsideration po namin sa Department of Justice ay i-rule, maski pa i-deny yun, pwede po kaming aakyat sa Court of Appeals at mag-file ng petition for certiorari. At kung i-grant yung petition for certiorari po, Sir Nolly, edi wala ng kaso. Yun! Yan po, part yun ng choice niya. Tulyao versus Miranda po yan. Oo nga. Kung ma-prove niya yung innocence doon na wala palang probable cause, choice din po niya under our rule of law po. Sir Correct! Nolly. Puro rule of law kayo, attorney. Walang visa po yun. Pero, duwago ang inyong kliyente, ayaw niyang lumabas. Patunayan niyang wala siyang kasalanan. Yun ang malinaw ho dyan. Sir Nolly, pwede nga niyang patunayan yung kanyang na wala siyang kasalanan based on our rules of court po. Kasi kung ang DOJ, baka magbirakulo, magsasabi na wala pala siyang kasalanan, mag-render ng resolution
na wala siyang kasalanan. And then, mag-file ng motion for withdrawal of information in court. Hindi pa siya nag-surrender, ha? And then the court will grant it. That is within our rule of law po. Okay, Sir Noli. rule of law. At saka, garanting lang. Patuloy Teka muna, attorney. Teka muna, attorney, sandali lang. Patunayan niyo ang wala siyang kasalanan sa pamagitan ng pagsulpot niya. Magpakita siya, harapin niya ang DOJ, harapin niya ang mga kaso niya, doon kami maniniwala. Harapin niya yung mga kinantot niya. Ah, Na siya ay tapat talaga sa kanya sinumpaan, sa kanya mga alagad, na yung mga kaso niya ay hindi totoo, patunayan niya. Hindi ho pwedeng siya'y nagtatago sa lungga at sasabihin yung mga rule of law, ay paano kami maniniwala sa rule of law, attorney? Sir, Ha? sir, hindi pinapatunayan nga niya po. Ay, He anong is- patunay? He is actually, through our pleadings po, he is insisting on his innocence po doon sa motion for reconsideration. Ang problema lang kasi natin, Sir Noli, is yung ating mindset po, kailangan talaga nandun siya physically present. The accused Yes, also yes. has the right, the option po, to insist on his innocence. Choice po niya yun without surrendering. That is within our rule of law po, Sir Noli. Siguro hindi maintindihan masyado sa mga non-lawyers, pero it is within our rule of law po na option niya yon, questionin niya yung information, invalid yun, yung warrant of arrest, questionin. Oh. At kung ma-deny, pwede kami aakyat sa Court of Appeals. At kung mag-grant po ng Court of Appeals Oh. na invalid pala yung information at saka warrant of arrest, wala nang kaso. So, Oh. choice din Wala yan nang kaso. ng akusado. Patunayan ninyo, palabasin niya sa salungga, at saka kayo mag-file. Ha? Ay kahit tumatawa kayo, kahit attorney kayo, kami pangkaraniwang tao. actually, si attorney, idinadaan na lang niya yan sa tawa. Okay? Para magmukha siyang cool. Para magmukha siyang matalino. Oo. Pero, gipit na po sila. 'Di ba? Gipit na sila at kumbaga nagpanic na sila. Oo, yun po yun. Yan si attorney. Patawa-tawa lang po yan, pero problemado na yan. 'Di ba? Oo, problemado na po yan. Stress na yan. Oo, syempre damay siya sa mga nangyayari dito, 'di ba? Damay po, stress na yan. Patawa-tawa lang yan. 'Di ba? Pero tingnan niyo yung mukha niyan. Namumula na parang sili. Hindi mo maintindihan. 'Di ba? Pasukuin niyo na kasi ang pastor niyo. Oo. Total, lawyer ka naman, ipagtanggol mo. Ipagtanggol mo. At syempre, si Kibuloy, the son of God naman yan, kung pag makulong si Kibuloy, tumagos ka na lang sa Pader Kibuloy. Son of God ka, gumawa ka ng himala. Pakita mo sa kanila na ikaw ang pinakatanga. Diba? Pakita mo. Tagus ka sa Pader. Diba? Gayahin mo yung sa Abracadabra. Sino ba yun? Si Dolphy ba yun? Dolphy Abracadabra. Tumagos sa rehas. Diba? Ganon, Kibuloy. Oh, hindi po ako seryoso sa reaction ko. Nanggagago lang din po ako ngayon. KO. Ang alam namin ang taong may kaso ay dapat lumabas at ipagtanggol ang kanyang Yes. sarili. Lalo na po, Ang taong may kaso, hindi dapat nagtatago. Kailangan harapin niya yung kaso niya. 'Di ba? Saan ka makakita ng may kaso ka, may warrant ka, tapos nagtatago ka? May ganun ba sa batas? Siguro pag kriminal ka talaga, wanted ka, at ayaw mo magpahuli ng buhay, ganun gagawin mo. Hindi, alam nyo lawyer ka. Pinapasahuran ka ni Kibuloy. Pero mali yung binibigay mo sa kanyang technique. Baka pinayuan mo pa yan, huwag ka lumabas, magtago ka na lang. 'Di ba? Dapat, isa kang lawyer, payuhan mo ng maayos yung son of God mo. 'Di ba? Sabihin mo, Pastor, ako naman yung lawyer mo. Lawyer mo ako, ang gawin mo, oo, sumuko ka na lang. Makapangyarihan ka naman, tagus ka sa pader pag nakulong ka. Di ba? ang isang tao na katulad ni Pastor Kibuloy na son of God. Yan po ang view po ninyo, sir. Opo. Ano daw? Sinabayan eh. Ulitin nga natin.
at ipagtanggol ang kanyang sarili, lalo na po ang isang tao na katulad ni Pastor Kibuloy na Son of God. Ah, Ah! ano yun? Nag-loading ng 2 segundo. Nag-loading yung utak ni attorney. Wala ipinanalong kaso yung abogagong yan. Oh, totoo ba? Wala ka palang pinanalong kaso eh. Alam nyo, nakilala lang itong lawyer na to dahil naging ano talaga siya ni Kibuloy. Naging abogado. Pero wala ka palang pinanalo eh. Ay, kunin nyo pala itong lawyer. Panay talo pala ito eh. Basta, word of the day. Word of the night pala. yan po ang view po ninyo, sir. Opo, Ginagalang yan ang Bipe, ang ganda ng brace mo ha. Hindi po brace yan, green screen po yan. Wala po akong brace. view ko. Pero mali po yan na Hindi point ako of view mali. kasi Hindi ako mali. Meron pong alternatibo po ang akasado, Sir Noli. Hindi ho, kung talagang wala Kahit siyang yan mangyari kasalanan, sa in the future, patunayan niyang wala siyang kasalanan at kami maniniwala kapag siya lumabas na at yung proseso ng batas, doon pa lamang kami maniniwala na wala siyang kasalanan, attorney. Remember, attorney ho kayo. Lahat Yes. ng attorney talaga ay pagtatanggol ang kahit pa kriminal ang isang tao, pinagtatanggulo ninyo, di ba? I'm not Sir. talking of Kibuloy, pero kayo mga Sir. attorney, ganyan ang asal ninyo. Pinagtatanggol niyo kahit kriminal. Hindi kriminal si Pastor. Hindi ko Apollo. sinasabing si Pastor Mahina talaga yung utak ni attorney. Hindi nga sinasabing ang pastor mo yung kriminal eh. Hindi naman kriminal yung pastor mo. Kantutero lang. Kantutero. Magkaiba yung spelling ng kantutero sa kriminal. Ito yung kriminal. Ito yung kantot ng gabi diyan sa Glory Mountain. Attorney, iba yung kantutero, iba yung kriminal. Magkaiba yung spelling pa lang. Iba na. Diba? Kantutero. Oh, pwede na yan. Page reacts. Para hindi magmukhang bastos, di ba? Oh. nga, Pa lang makinig po, ho kayo. abogado pa lang po siya. Sinigawan na. Oh, sinigawan na. Oh, balik natin kaunti. Ang ganda nung sigaw eh. Gusto ko yun sigaw eh. Gusto ko yun eh. Oh. Pero kayo mga attorney, ganyan ang asal ninyo. Pinagtatanggol niyo kahit Hindi pa po kriminal. kriminal si Pastor. Hindi ko Apollo. sinasabing si Pastor Pero nga. pa lang Makinig po, ho kayo. abogado pa lang po. Ako niyan, mahihiya ako. Oh, sinisigaw-sigawan lang. Lawyer ako eh, tapos sisigaw-sigawan mo ako. Diba? Alam nyo, ang tingin ko dito sa lawyer na to, parang kuto na lang. Oo, kuto na walang silbi. Diba? Nakakahiya ka, attorney. Oo. Mali kasi yung proseso na ginagawa nyo eh. Alam nyo, ang gawin mo, attorney, may batas kasi, pasukuin mo yung pastor mo, at habang nakakulong siya, ipagtanggol mo. Doon, maraming hahanga sa'yo as a lawyer ka. Pero kung tinuturuan mo yung kliyente mo na magtago, diba? Paano kaya re-respeto ng mga Pilipino? Kung gusto mong respetuhin ka, attorney, pasukuin mo yung kliyente mong manyakis. Tapos ipagtanggol mo. O papalakpakan ka namin kung ganun. Diba? Po siya. Hindi ko sinasabing si Pastor. Sabi ko, may mga abogado na kahit kriminal, ipinagtatanggol nila. I'm not talking of Kibuloy. Malinaw yun eh. Sumasabat ho kayo kasi kayo pa hindi okay, niyo marinig. Okay, attorney, hindi tayo Pero- matatapos dahil pinipilit nyo yung gusto nyo, pinipilit ko rin ang gusto ko. Pero abangan natin kung ano magiging resulta. Ganito na lang, Sir Noli. Ganito na lang po. We have agreed to disagree. Pero, Okay. We have agreed to part disagree. Po sa ating saligang batas, Oh. part po sa ating mga batas po, na may choice talaga yung akusado. May choice din. Na Ay, nako. i-insist niya yung kanyang Attorney, sorry. innocence na hindi kailangan maging physically present before the jurisdiction of the court. Especially in this case na may banta po sa Tete, sabi dito ni Ramon Montisaj, sabi niya, bakit hindi ata nagbabago yung ilaw sa building sa background mo, bedroom reveal? Sa tingin mo talaga totoong to? Ang daming mangmang sa mundong ito talaga. No? Nagmana kay Kibuloy. Alam mo,
siguro ano na kasi tayo ngayon 2024 na eh. Dapat, ano ka na, alam mo na yung mga, may alam ka na sa gadgets. Simple lang to eh. Di mo pa alam. Yan yung tinatawag na green screen boy. Boy! May bobo. Tuloy natin to. Kanyang buhay. At saka may Tayo nagtatapik dito patungkol kay Kibuloy. Siya nakaabang talaga doon sa mga ilaw dito. Pati nga yung ulan di gumagalaw eh. Nakaabang siya kung gagalaw ba daw. Sus Mariusip. Nangyari sa'yo. Ha? KO. threat Anong po banta? na i-extraordinarily render siya doon sa United States of America. Sana po galangin din natin yung kanyang desisyon kasi I could not impose my choice to my client po, no? Ang Okay. akin pong trabaho is to present the alternatives to my client and it is up to the client to choose which of the alternatives that he will Okay. choose. Sana po maintindihan po ninyo. Hindi ko naintindihan. Pasensya na idol, taga Glory Mountain kasi ako. So pag kinantot ni Kibuloy, Ramon Montisaj, papalit ka. Kumbaga, tagakain ka ng tira-tira. KO. Kadiri ka naman. Tagapulot ka lang pala ng tira-tira eh. Ano, maraming salamat po. We agree to disagree, attorney, sabi We mo have nga. agreed to disagree po. Attorney Para ka, bigyan po ako ay tayo. pangkaraniwang tao. Broadcaster lang ako. Attorney, maraming salamat po sa pangalan po ng ating mga kapatid na Muslim. Maraming salamat po. Si Assalamualaikum Attorney warahmatullahi wabarakatuh. Israelito Torion, ang abogado po ni Pastor Apollo. So, abogado na ano talaga, no? Na ipipili talaga yung mali. Oo, ipipili talaga yung hindi dapat, no? Huwag mo na kasing ipilit, attorney. Sa mga nanonood sa akin, huwag niyong abangan yung ilaw sa likod ko. Hindi talaga gagalaw yan. Pati nga yung ulan, hindi gumalaw eh. 'Di ba? Anyway, maghanap ako ng ilaw na gumagalaw next time. Oo, para kang pusa, nag-aabang kung gagalaw yung mga ulan diyan, no? Oo. 'Di ba? Pusa ka ba? KO. Mga pre, sunod po natin ito. Ito po yung karugtong, ano? Oo, ito po yung karugtong. Ayan. Kung nakikita na observe natin na that is true na mayroong pinapasok. And it is the call of the ground commander again. No? And revealing kung ano yung kanilang specific na ginagawa. Again, I'll go back to my statement that this will jeopardize yung ginagawa nilang activity doon sa loob. Kinumpirma ng Philippine National Police na maipinasok silang mga gamit sa loob ng compound ng Kingdom of Jesus Christ. Pasado 2:00 kaninang madaling araw, isang malaking blue box ang dinala ng mga pulis. Nagpasok rin sila ng rotary hammer at underground scanner. Batay sa mga videong kuha ng kampo ng KOJC, maririnig ang tila tunog ng mga drill sa second floor ng JMC College. Hindi dinetalye ng PNP kung ano ang laman ng blue box at kung para saan ang iba pa nilang equipment. Ngunit sinabi nitong gagamitin nila ito para ma-detect ang umano'y underground bunker sa compound na sinasabing pinagtataguan ni Apollo Kibuloy. Tiniyak rin ng pulisya na walang dapat ikabahala ang publiko dahil sinusunod umano nila ang police operational procedure sa pagsisilbi ng warrant. The legal procedures and the process is being observed. Although there are some information that the ground commander doesn't want to reveal, because this is part of the operational data, operational information that could jeopardize yung conduct in serving the warrant of arrest, that perhaps could compromise yung ongoing procedure nila. Pinabulaan na naman ng pulisya ang usap-usapan na balak nilang pasabugin ng compound kung hindi isusuko ng KOJC si Kibuloy. Giit ng PNP, wala itong katotohanan dahil si Kibuloy at mga co-accused lamang nito sa kaso ang target ng operasyon. Nabubumbahin daw itong aming cathedral which is really a sacred place for KOJC member.
Never namin sisirain ang structure or ng POGC na pasasabugin in that sense. Kasi we are not after the structure, we are not after the church, we are not after the... So wala pong sinabi yung ang kapulisan na ang bunker pasasabugin. Ang pagkakaalam ko lang po, ito ay bubutasin, 'di ba? Oo. Ito kasi naghahanap ako ng ano dito kasi na ano na daw yung bunker ni Kibuloy na tukoy na daw kung saan. So yun, parang gusto kong itapik ito. Baka maya-maya ulit, after neto, magla-live ulit tayo patungkol dyan. Pero sa ngayon, tapusin lang muna natin ito. So, cancel muna natin yung kay Bato. No, tsaka na yung kay Bato. Focus tayo kay Kibuloy kasi natagpuan na daw po yung bunker ni Kibuloy. Ayan. POGC members, we are after the fugitive Kibuloy. Dumepensa naman ang PNP sa pagbibitbit ng armas ng mga pulis sa loob ng compound. Anila, bahagi lamang ito ng ipinatutupad na security measures sa operasyon. May mga armas na po is yung mga perimeter security namin. And certainly, if in case, may kinakailangan ng police intervention. O may mga units po tayo na nakatalaga din as perimeter security and for police intervention if necessary. Kaninang umaga, daan-daang pulis na naman ang pumasok sa KOJC compound. Ngunit giit ng PNP, karilyebo lamang ito ng mga pulis na naka-duty sa ilang araw ng paghahanap kay Kibuloy. 6 na araw nang nasa loob ng compound ng mga pulis at nananatili pa rin silang positibo na malapit na nilang matuntun ang lokasyon ng puganteng lider. Positive. But as to whoever, we cannot for now explicitly give that information. Inihayag din ng PNP na nagkakaroon sila ng kaunting problema dahil sa resistance ng KOJC members. Sa katunayan, 6 na po nilang tauhan ang nasugatan sa pagpapatupad ng warrant of arrest. 48 KOJC members naman ang dinala sa ospital matapos makaranas ng mga gasgas, sugat sa katawan, pananakit ng mata at iba pa. Okay lang yun. Bakit nyo naranasan yan? Kasi kayo yung agresibo. Alam nyo, kung hindi kayo nakipagsiksikan doon at hindi kayo nakipagbanggaan sa kapulisan, hindi naman mangyayari yan sa inyo eh. 'Di ba? Oo, pero pasaway kayo. Well, kung ano kasi yung tinanim mo, aanihin mo yun. Nakipagbanggaan ka, mababangga ka rin. 'Di ba? Nang baboy ka, mabababoy ka rin. Nang bastos ka, mababastos ka rin, 'di ba? Nang disgrasya ka, madidisgrasya ka rin. So, ano lang po yan, babalik yan. Nagtanim ka ng ganun eh. 'Di ba? Nagtanim ka ng ganun, so babalik sa'yo. Ma'am Lenny Santay ni shoutout po ah. Other areas na talagang nade-delay because yun nga, nagbibigay sila ng somehow parang dinidisturb nila yung ating kasamaan sa PNP. Not all areas ay agad-agad mapasukan ng ating kasamaan sa PNP. It's a wide area, sinabi ito namin, at iniisa-isa po ito. So hindi po madali yung hinaharap ng ating PNP everyday just to cover all the areas. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue. So, tingnan natin mamaya kung magla-live tayo mamaya patungkol dun sa magla-live tayo mamaya patungkol dun sa kay Kibuloy na natagpuan na yung bunker So, eto na nga Dahil natagpuan na yung bunker ni Kibuloy, so yun na yun, doon na sila magpupukus yung kapulisan. Papasukin na yan, bubutasin. Okay? Bubutasin na yan. And then, maghanda-handa ka na, Kibuloy. Maghanda-handa ka na kasi tandaan po natin, kahit saan ka man magtago, pag batas ang naghanap sa'yo, makapagtago ka man siguro ng ilang buwan, 3 buwan, 1 taon, pero mahuhuli at mahuhuli ka pa rin. So, eto na, natagpuan na yung bunker, papasukin na. Ay magkakaalaman. Tukuyin na daw po yung bunker eh. Ayon dito sa mga nakikita kong dito kasi nagsi-search po tayo dito. At tiningnan ko nga, may mga nag-content ng tukoy na daw yung bunker. Breaking news sa tunnel ng Kingdom. 'Di ba? May mga ganung dito, naglalabas ang mga video. So mamaya titingnan natin, 'yun yung pupukusan natin. 'Yun yung bibigyan natin ng reaksyon. Okay? So anyway, maya-maya lang meron din tayong upload. So abangan niyo po 'yan.
Okay, so i-cancel na po muna natin yung topic natin kay Bato. Kasi mas interesado ako dito sa bunker ni Kibuloy. Diba? So, kailangan ko pang maghanap ng, syempre, research tayo. Hindi naman tayo katulad ng iba na banat kung banat, fake news lahat ng nilalabas. Hindi naman tayo ganon, no? So, kailangan pa natin maghanap ng mga ebidensya o video kung talaga bang tukoy na ang bunker ni Kibuloy at babanatan natin yan. Okay? Huwag natin gayahin yung kabila. Yung si Dada na puro katawan, walang utak, walang ulo. Puro ano yan, puro kasinungalingan yung mga sinasabi niyan. So mamaya, i-confirm natin yan, ano, na kung talaga bang tukoy na yung bunker, okay? Bunker pa lang po yung pinag-uusapan, ha? Hindi po si Kibuloy. Okay? Sabi ni Lue Luzana, isa ka liar. But ka, buanga ka, iho, layas diha sa stations mo. But station ba to? Sa pagkakaalam ko, bahay namin to Paano naging station to? Gusto mo pag-umpugin ko kayo ng asawa mo, putang ina mo ka, Louie Luzana? Tarantado ka, gawin kong punching bag yung asawa mo at punching bag yung mukha mo Ha? Gusto mo hambalusin kitang putang ina mo ka, puki ng ina ng nanay mo, puki ng ina ng pamilya mo, ulul ka, tarantado! Papalag ka? Hambalusin ko kayo Taka ako, paano naging station to? Bias ka? Bias daw ako? Bias talaga ako. Dahil kailanman hindi ako kakampi sa mga kantutero na mga may pakiyod-kiyod pa. Diba? Hindi ako kakampi dyan. Anyway, may ipi-play akong video. Bago tayo magtapos. Para ito kay Pips TV. Okay, kasi salamat po kay Alex Garchitorena Artwork. Salamat po sa iyong pakulay. May ipi-play akong video. Okay? Kasi ang sabi ni Pips TV, yung pera ko daw galing noong pang-pandemic, no? Nakakahiya naman pala kasi yung mga pera pala natin, yung pera ko pala ay galing pa daw pandemic, no? So eto, Pips TV. Gusto ko lang naman i-play, 'di ba? Kasi lap trip ito si Pips TV, sa totoo lang. Matatawa ka dito. Sa taong ito, sa katangahan ng taong ito. 'Di ba? Wait lang, ayusin natin. Wait lang Yun kasi yung tagapagtanggol ni Kibuloy Yung nakadebate ko kanina. Sa'yo, Pips TV, sabi ko nga may hamon ako sa'yo. Bibigyan kita ng 50,000 kapag nalagpasan mo yung hamon ko. Anong ginawa mo? Nag-comment ka. Sabi mo, sure ka, bibigyan mo ko ng 50k, mukha kang walang makain, ako pa bibigyan mo. Kala mo talaga nakakahawak ng sariling 50k? Alam mo, Pips TV, naiintindihan ko na ikaw mismo sa sarili mo, hindi mo kayang humawak ng ganun. Actually, hawak ko ngayon, yung ibibigay ko sa yung 50,000. Eto, ayan 50,000 yan 50,000 yan, Pips TV. Alam ko hindi ka nakakahawak ng barya. Ikaw yung nagyabang Ito, sasampal ko sa mukha mo. Ayan 50,000 yan Nang judge agad ang kupal. Siya pala itong wala. Siya pala itong patay gutom. Ikit ka na lang kay Kibuloy. Ang daming bayaran ni Kibuloy. Dapat magpamiyembro ka doon para maging bayaran ka rin. Barya lang to. Panampal ko lang sa mukha mo. Huwag kang magyayabang kung wala kang may pagyayabang. Kasi ang tingin ko sa'yo, isa kang basahan, basura at hampas lupa. Ano na, Pips TV? Galing pa palang pandemic Yan kasi, wag mo kasi akong yayabangan. Ikaw itong patay gutom na kumakain ng tae. Yung pamilya mo kumakain na yung gurnal Putang ina mo ka. Diba? Tapos magyayabang-yabang ka. Wag kang magyayabang kung wala kang may pagyayabang. Yung pinakita ko, barya pa lang yan. Pang ano ko lang yan, pamaypay ko lang yan. Kaya wag mo akong yayabangan.
Kuto ka lang, galing kang imburnal na kupal ka. Hindi ako yung nauna. Sinagot lang kita. Diba? KO. Kasi itong tao na to, tagapagtanggol po ito ng manyakis na si Kibuloy at yung mga digunggong dyan. Idol niya. Idol niya ang mga manyakis. Sabi ko nga, may anak kang babae. Ialay mo dun kay Kibuloy. Oo. Magpamembro kayo sa kingdom. Tapos yung babae mong anak, idikit mo kay Kibuloy. Ikaw pala itong walang pera, putang ina mo ka, hampas lupa ka. Huwag ka magyayabang, kung wala kang may pagyayabang. Sasabihin mo pa, yung pera ko galing pang pandemic. Ano ako, si Francis Leo Marcos? Pulul ka. Pareho kayong inutil. Diba? Kaya kayo, huwag yung susubukan. Hindi nyo kaya eh.